Traslasyon, Pista ng Itim na Nazareno. Sa tuwing sasapit ang Enero, bukod sa paglutang ng mga paputok sa kalangitan, na dulot ng pagsalubong sa bagong taon, ang isa sa mga inaabangan ay ang pag-angat ng Poong Nazareno at ang pagsalubong ng milyong-milyong mga deboto. Subalit, sa likod ng pananampalataya at ng inaasam na kaligtasan mula sa may kapal, hindi maiiwasan ang nagbabadyang peligro sa mga taong nakikipagsapalaran. The primary reason kung bakit nasa dulo kami nung prosesyon, hindi nga siya literal na dulo eh. It's more like minutes after madaanan ng prosesyon ng bulto ng tao yung area. Kesa lang kami pumupunta. It's to fill in a gap doon sa mga stragglers, quote-unquote, na nasaktan and hindi nakuha or hindi nakalapit sa mga rescue groups na nandun na sa area in advance. Gaano man kalayo at gaano man kahirap ang dapat pagdaanan, hindi balakid ang mga ito para sa mga deboto na nananampalataya, na sa dulo ay kaligtasan. Kakaliwa po yan doon sa may Palangka po. Segment 5 na po yan. Then, diretso po, segment 6 natin, Palangka Ilalim, Quezon Boulevard North. Then, segment 7, Arlegi. Okay, yun muna. Maraming first timer, ano? Ako nga pala si Don George S. Marcos. My co-volunteers call me DJ or Don. Depende kung anong batch sila. I've been with Philippine Red Cross since 2018 and been joining the Feast of the Black Nazarene since 2019. So this is my 4th year of the Black Nazarene. Natigil lang siya nung 2021 and 2022. So I've been consistent with it. I volunteer most primarily because of the thought na what if something happens with my co-volunteers, with my friends, and I'm not there. Yun yung primary motivation ko with volunteering sa Nazareno. And also, it's like a way for me to pay it forward. So that's why I volunteer, not just in the Black Nazarene, but also volunteering with Philippine Red Cross in general. Unforgettable experience probably will always be the brotherhood that you develop with your co-volunteers. Not just with volunteers, actually, pati sa mga staff. Also, the devotion ng mismong mga deboto. I have stopped to try to understand why they do it kasi they do it. And so, what matters to me is I just be there for them when they do it, serving with Philippine Red Cross to help them when they need it. Ako si Angelo Tan, CSR ng Disaster Management Service, at the same time, OIC ng Safety Service. Ilang years na ako nagsaserve ng ating Nazareno since 2009. So, panata na natin itong mag-serve sa ating pista ng Nazareno. Isa sa mga challenges natin dito ngayong darating na Nazareno 2024 natin, no? Unang-una dito yung preparation natin. Ito yung magiging challenges natin. Ano nga ba yung kahinatnan ng operations na to? So ito yung mga worries natin kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. But of course, we see to it na lahat na mga ide-deploy natin, manpower natin is full equipped, and yung skills nila is talagang yan na yung tinitignan natin, na lahat ng mga volunteers natin, sinasala natin to bago natin sila i-deploy. And one of the challenges dito, dahil nga bumalik yung traditional na Nazarene 2024 natin, is yung volume ng tao mas marami. At the same time,
mga volunteers natin ay excited dahil marami tayong volunteers na mga bago pa lang dito sa operations na to. So, ito yung inaantabayanan natin at tinitignan ko rin na kung paano tayo mag-a-adjust sa mga bagong mga volunteers natin na mag-engage dito sa Nazarene 2024 natin. Dito tayo, Ma'am Rona. Tara. Hindi nga alam kung bukas. Pero kung ito kung kaya, dito na po siya. So, since ngayong 2024, dahil naibalik nga po sa dati yung operation natin, naging traditional na po siya, mas in-expect natin na mas marami yung volume ng mga tao na dadagsa dito. At syempre, dahil dun sa mga panata ng mga tao, which is nag-expect po kasi sila ng almost around 2 million na mga deboto natin dito. Dahil nga sabik silang makita ang ating puon. No? Dahil ang gusto lang naman ng Quiapo ngayong Nazarene 2024 natin ay maging banal, maayos at ligtas ang bawat namamanata sa pista ng Nazareno 2024 natin. I just think that in this line of work, boring is better. No, and safety is always a number one priority. Because when you are in the middle of the saliyahan, I cannot really guarantee the safety of my team. Because this is also my first time being a team leader sa normal setup ng Nazareno. And taking my experience from Arlegi of what happened to me, I want to ensure na hindi yun mangyari sa team ko. Currently, Roving 1 is pabalik ng chapter para magpahinga at mag-charge ng mga radyo. After an hour, magre-re-engage kami pagpapasok na ng Quiapo Church yung buon. Officer. Taga-kulit. Worst case scenario was 2019, yung una kong Nazareno. If not for my assistant team leader during that time, I wouldn't be here today. It was in Arlegi Corner, Picasal, nung nagkaroon ng stampede. Tapos, dapa na talaga ako, nakaluhod na ako. Pero since ako yung may hawak ng spine board, hindi ako masyadong natapakan and nadaganan ng mga tao. So, nahugot ako ng team ko and ng ibang volunteer groups, and we used the tree there, na I think is still there, doon sa Arlegi to be an anchor para hindi kami madala ng agos. So every time I pass by the area, lagi kong tinitignan yung puno na yun na parang, memories, na parang second life. Hanggat kasi hindi pa lumalagpas yung puon, ayoko pumasok ng Arlegi. Hindi tayo papasok ng Arlegi hanggat nandyan yung puon. Magtatagal kasi yan dyan siya, kaya ayokong pumunta tayo dyan sa area. Hanggang dito lang tayo. Nasa dulo man ng agos, nangunguna pa rin sa isip ang kaligtasan ng mga deboto na may iniindang sakit, dulot ng init ng kanilang pananampalataya at mga sugatang paa na inihahakbang papunta sa inaasam na kaginhawakan. Masakit saan pag hinahawakan? Taking from my experience nung 2019 sa Arlegi na nasama ako sa Stampede, I just don't want my team to be subjected sa similar na naganap. Kinonsult ko yun with the team with my assistant team leader and the whole team, and they all agreed naman. So currently, nasa Arlegi Street yung team namin. Since 3 a.m.
Today, nakakadalawang pasyente pa lang kami but our other teams are catering a lot more. Kasi ang ginagawa ng team namin, nagsisweep lang kami along the procession route ng Nazareno just to pick up stragglers, yung mga nasugatan, napauwi na, yung mga may nararamdaman after their adrenaline. So yun yung naging approach ng team. So current status, okay pa naman yung team and makapal pa rin yung tao. Actually, iba nga yung pagod ng pagsama sa saliyahan dun sa pagod ng ginawa namin. Kasi yung ginawa namin, para kami nag-alay lakad eh. Kasi lakad lang kami ng lakad. But sa buong araw na ginawa namin, hindi kami sumali ah. Kasi wala talagang agos. Kasi nandun kami sa dulo. We really doubled our efforts in preparing, in coordinating with a lot of organizations. There's a lot of moving parts in operations like this. And with a smooth operation like what happened, it's a testament na naging successful yung coordination, yung inter-agency na planning way before the actual operation. By helping others, it doesn't mean na we should also put ourselves in harm's way. In all of your trainings, in rescuing people, personal safety and the team safety always comes as the priority. It is always the imperative. And that is the thought process in doing that. Nasa dulo o unahan man ng milyong-milyong mga deboto, ang pagnanais na masigurado ang kapakanan ng mamamayan, kailanmay hindi mababawasan. Kahawig ng panata ng mga deboto ng Poong Nazareno ay ang panata na tiyakin ang kaayusan ng kanilang kalagayan at masiguro na sa dulo ay kaligtasan.